Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus." "Paano mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umaawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya ay dakila. Kaligtasan, ito ang dakilang plano ng Diyos para sa suwail na sangkatauhan at nilayon niya na hanguin ang tao sa pagkakalugmok at tiyak na kapahamakan. Mula pa noong una, tapat siya sa kanyang pangakong pagliligtas at naging malaking bahagi noon ang pakikiisa ng mahal na Birheng Maria. Sadyang iniibig ng Diyos ang tao, kung kaya naman inihanda niya ang pagdating ng Mesiyas sa pamamagitan ng paglikha sa mahal na Birheng walang bahid ng kasalanang mana. Siya ang bunga ng awa ng Diyos sa atin at siya ang naging daluyan ng pagtubos. Siya ang abang alipin at dakila't pinagpalang nilikha na walang pagdadalawang isip, na sumang-ayon at handang magbigay ng sarili sa katuparan ng plano ng Diyos. Sa kabila ng ating pagiging masuwayin, matularan nawa natin ang kanyang pagiging masunurin. Sundan natin ang halimbawa't yapak ng mahal na Birhen, sapagkat ito ay tungo sa kaligtasan. Isabuhay natin ang pagsunod ng mahal na Birhen Maria sa kalooban ng Ama sa pamamagitan ng pagkilala sa pagkilos ng Diyos sa ating mga karanasan araw-araw.